Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Lou Oliveros from Alberta, Canada. Matagal po ako hindi nakapag-vlog kasi naging busy po ako sa maraming bagay and nandito po ako yung muli ngayon para mag-share po sa inyo ng mga bagay na maaring hindi po ninyo alam or makatulong po sa inyo para po kung meron kayong mga ganitong mapagdadaanan ng mga problema or ma-encounter nyo po itong nangyari sa akin, maalam nyo po yung inyong gagawin. So, ang i-share ko po ngayon sa inyo ay about po sa parents ko. 2017 po nung na permanent resident ako. And then 2000, nag-submit po ako ng application para po sa parents ko. Pero hindi po ako nabunot. And nabunot po ako nung 2018. So, 2018 po nung nabunot ako. And nanghingi po sila, isa po sa requirements is nanghingi po sila ng 2016 and 2017 na income namin. So, ang nangyari po, dahil meron po akong dalawang anak, and then kami pong mag-asawa, and then yung parents ko po, parang 6 na tao po yung kailangang i-declare ko po doon. And then, ang kailangan po is 70 plus 76 something po yung kailangan na income. Nung dumating po dito yung husband ko is visitor lang po sila ng mga bata. Then dito na po sila naghintay ng permanent resident. So, wala po siyang income nung 2016 na na-declare talaga dahil wala nga po, visitor nga po, hindi po siya pwede mag-work and wala po na-declare na income. So, ang nangyari po, noong 2016, kulang po ng 300 yung hinihingi nila na yung parang kailangan yung income mo sa notice of assessment, kulang po ng 300 yung 2016 ko. And then, 2017 po, dahil nag-work na po kaming mag-asawa, mas marami na po, mas marami. So, inisip ko po na baka pwede yung ganon dahil 2017, okay naman. Tapos 2016, $300 lang po yung kulang. So, nung nag-email po ang immigration, nung na-submit ko na po lahat ng application, ang mga requirements, nag-email po sila na sinabi po niya na nanghihingi po sila ng additional, sabi niya, kung mayroong notice of assessment yung husband mo, isama mo dito, or yun po yung kailangan. And then, nag-reply po ako na sinabi ko po na naka-visitor visa siya noon and wala siyang income. And then, inask ko po kung yung pwede yung mga na-receive ng anak ko. Kasi yung anak ko po noon, below 18 pa, may na-receive po siya. Sabi po nila hindi. Sorry, refuse. Yun po, yung sinabi nila. Ngayon, ang sinabi po nila sa akin, ngayon, pagka nirefuse namin to, parang dalawa po pala yon. Isang nagre-receive and then isang nagdidesisyon. So, yung nag-receive, sinabi po niya na refuse. So, ang sabi po niya, ibabalik ko lahat itong mga binayad mo, wala na, refuse na. Or kung gusto mo, dadali natin yung mga papers mo, yung mga documents mo, doon sa nagdidesisyon, pero hindi mo na makukuha yung perang binayad mo. Ang tanda ko po, ang binayad ko po doon noon is 2,800 Canadian dollars. So, nag-decide po ako noon na sa akin po, pinag-pray po namin ito na makuha namin sila dito, yung parents ko. Una-una po yung sa medical, dahil matanda na sila, marami silang mga sakit-sakit. So gusto po namin na maging maayos po yung mga medical na mga gamot nila, yung mga medical, yung mga laboratory, yun po. Kasi diabetic po yung tatay ko, tapos hypertensive po silang dalawa. So may mga maintenance po sila. And then, siyempre, matagal rin po akong nawala. Bata pa po ako, malayo po yung father ko, nasa Saudi. And then, ako naman po, nag-abroad po ako pagka-graduate ko. So, matagal ko po silang di nakakasama. Gusto ko na po na talaga silang makasama dito para maalagaan na rin sila, ganon. So, ang decision ko po talaga noon, dahil pinag-pray namin to, sabi ko wala naman sigurong dahilan ang Panginoon para hindi niya ibigay itong aming hinihiling na to. So, talaga pong by faith, sinabi ko po dun sa na immigration na nag-reply po ako sa email niya na ibigay nyo doon sa magdidesisyon. So, ito po yung mga nangyayari. Marami po akong mga kaibigan na sabi nila na refuse kami kasi kulang yung aming income. So, yun po pala, pag sinabi po nung naka-receive na kulang, refuse, sinasabi po nila, sige, hindi na kami magtutuloy. Alam ko po, binibigyan sila talaga ng option. Dahil sa amin po, binigyan kami ng option eh. Kung itutuloy, dadali sa magdidesisyon, hindi na kami makaka-refund. Or ibabalik yung pera, wala na, refuse na. So, sa mga nakausap ko po na mga kakilala ko, nagdi-decide po sila na, okay, balik na lang yung pera, hindi na namin tutuloy. Pero ako po, yun po, sinabi ko na,
by faith, alam ko matutuloy sila. So, binigay na po namin, sinabi ko po sa kanya na ituloy, bigay doon sa nagdidesisyon. And alam niyo po ba kung ano nangyari? Yung nagdidesisyon, in-email po niya kami, nanghingi po siya ng 2018 na notice of assessment. Nag-work na po kami mag-asawa noon. So, more than po dun sa kailangan na nila yung naibigay namin. So, na-approve po sila. So, yun po yung istorya noon. Kaya, kung meron po kayo, alimbawa po, nabunot kayo, and yun yung magiging ano nyo, kung kulang po yung pera, yung ano nyo mag-asawa, yung income nyo do sa hinihingi ng immigration, ibigay nyo lang po kasi meron po silang, maghihingi pa sila hindi naman basta ganun kasi gusto rin nilang madala nyo yung parents nyo yun po ang tingin ko So maghihingi pa sila ng mga ibang documents and yun, kapares po nung nangyari sa amin, so andito na sila. Na ngayon, ang father ko po may diabetic, so every 3 months meron siyang meron siyang laboratory libre, yung mga gamot, yung mga lahat po. Then ngayon pa nga po na-diagnose siya na may cancer. So sila pa po yung nung pinatingnan, sila pa po yung nagpa-follow up talaga, yung mga doktor, yung mga sa oncologist, lahat po, urologist, lahat po, laboratory, sila po yung nagpa-follow up sa amin para ipagamot namin sila. So napakaganda po talaga ng medical ng Canada. Kaya next time po, yung mga isi-share ko naman po sa inyo is yung mga about naman din po sa sakit ni tatay. Kasi ako po yung parang pinaka-primary person sa kanyang medical. So, nakita ko po kung paano nila ano dito yung cancer. Prostate cancer po yun sa kanya So, i-share ko din po sa inyo. And marami pa po akong isi-share sa inyo. Okay, hanggang dito lang po at paalam na po.